So, hello mga ka-Asenso. So, ngayon, ang i-share ko naman is yung paano ba mag-print ng ID picture using Canva and then Photoshop. So, yung una natin gagawin is, nakapagbukas na ako ng ating template for 2x2. So, itong size na to is 2x2 talaga to. And then, upload natin yung ating picture na i-print. So, meron na ako naka-ready dito. Ayan. So, nire-resize na lang natin to siya according dito sa size na prefer natin. So, ayan. I-drag lang natin yung ating photo accordingly at i-fit lang natin siya doon mismo sa ating size na 2x2. Ayan. So, this is perfect. And then, remove natin yung background. So, to remove this background, kailangan naka-Canva Pro po tayo. So, ayan. So, kailangan natin mag-invest sa Canva Pro. And recommended ko is yung genuine talaga na sa mismong Canva. No? So, meron namang promo si Canva per year. So, mas ang tawag na to, medyo mas pricey siya konti, pero at least mas secure mo yung mga templates mo kaysa kung kumuha tayo ng mga educational pro account, which is pwede kasing pwede kasing bawiin nila yun. So hindi mo na makukuha yung mga template mo kung sakali mang bawiin yun, yung kumbaga bawiin yung access mo. So mas maigi yun, mag-invest na lang tayo sa Canva Pro mismo. Ayan. So, tapos, download natin as PNG. And then, yung current page. Done. And then, punta na tayo sa Photoshop. Ayan. Teka lang, ayaw magbukas ang photo. Ayan. So, dito na tayo sa Photoshop. Ayan, so na-open ko na yung ating download na 2x2 size ID picture. So, ang una natin gagawin dito is i-adjust natin yung kulay ng ating image. So, to use that, press Ctrl and then M. Ayan. So, dito kasi pwede natin i-darken or i-lighten. Ayan, a combination of dark and light or brightness ba. Dito sa Photoshop. So, ito kasi yung nagbibigay kulay ng ating mga image. But luckily, so yung picture natin ay hindi naman na kailangan i-adjust yung kulay. So, okay na tayo dyan. And press OK. Ayan. And then, Control A, Control C natin. And then, create tayo ng new canvas kung saan natin i-arrange accordingly yung ating ID picture. So, to create a new canvas, Control, Alt, N. Ayan. And then, yung ginagamit kasi namin sa shop is 5R size or 13 by 18 centimeters. 13 by 18 centimeter. And then, make sure natin na yung resolution niya is the same doon sa ating image, which is 300. Ayan. So, create. Ayan. And by the way, just sharing, no, paano ba natin malalaman kung ilan ba yung resolution ng ating photo? Just press Ctrl Alt I. Ayan, makikita na natin dito. So, ayan yung size niya, 2x2, and then resolution 300. So, ayun. Control V natin yung ating image. And then, gawa tayo ng guide kung saan natin pwedeng i-cut yung ating image. Which is, punta tayo sa Edit. And then, Stroke. 1 pixel lang. Pwede na yan. And then, ang color niya, make sure natin na black. Ayan. And then, lagay natin siya dito sa upper side. And then, create pa tayo ng isa pang copy ating 2x2 kasi gagawin natin is a package. So, kumbaga i-maximize natin itong buong 5R na to. Ito kasi yung way namin kung paano kami gumawa ng package doon sa shop. So, press natin Alt and then, ayan, drag
the image dito sa side, and then to create another copy of these two, imbes na pumunta tayo dito tapos magka-copy paste ulit tayo, pwedeng diretso na itong dalawa mismo. So select lang natin yung dalawa, and then alt ulit, tapos drag down. Ayan. So meron na tayong apat na 2x2. So kung gusto nyo pa ng kung 2x2 lang yung i-print nyo, ganun ulit ang gagawin natin. Alt, pwede rin i-select na natin, and then alt baba. Ayan. So meron na tayong 6 na 2x2. So since gagawin na natin ay package, ayan. So the best way na ginagawa namin is ganito. So select ulit natin yung apat naman na picture this time, and then alt down hanggang sa pangalawang level. Ayan, so parang makakakita ka lang ng 6 pa rin siya na 2x2. And then press natin Control T. Ayan, so may makikita kayong parang ito yung pwede natin i-adjust itong mga ganito. Ewan ko kung anong tawag dyan. So punta tayo dito sa pinaka corner, itong side na to, sa pinaka baba left side. Right side para. Sorry, right side. Ayan, and then i-drag natin, resize natin siya according sa size ng 2x2. Ayan. So, okay na yan. And then, i-drag na natin siya. Drag lang ha, hindi kailangan muna ng alt. So, drag natin, drag down. Ayan. Ngayon, ang gagawin naman natin, press na ulit natin yung alt para makakopya tayo ng isa pang set ng apat na 1x1. So, ayan. Meron na tayong isang set ng package ng 2x2 tsaka ng 1x1. So, kung ano man yung size na ginagamit mo kasi sa iba yung canvas na ginagamit nila is actual na A4. So, kayo na lang, laruin nyo na lang ito pag-aralan nyo para at least ma-maximize nyo yung space ng A4. So, kami kasi, this is our way. Mas madali kasi for us kung ganito yung way namin. So, ayan. And then, to print, Control P. Ayan. So, yung printer natin. And then, naka-portrait. Print settings. Ayan na yung nakasize na siya. Na 13x18. Ayan. Portrait. So, wag nyo pong i-click yung borderless kasi pag kinlik nyo yung borderless, mag-e-expand yung size ng ating picture. So, dapat hindi siya nakaklik. And then, dito kasi, depende kasi yun sa compatibility ng printer tsaka ito yung paper type natin. So, nag-experiment din kami, and yung best talaga na kumbaga yung resulta na mas maganda para sa amin is yung combination ng Epson Ultra Glossy. Wala lang akong Ultra Glossy dito, pero yan yung sa amin, Epson Ultra Glossy. And then, always talaga kami naka-high. Hindi kami nagpiprint ng standard lang. Although, sa iba, okay yung kalabasan nung ID picture nila na naka-standard lang. I'm not against it naman, no? Kasi nga, yun, compatibility ng ink, ng printer, tsaka ng papel. So, para sa amin, ito yung the best na, talagang the best na result ng ID picture, which is, makakarinig ka talaga na from customers na sasabihin nila pag nakita nila yung picture, ay, ang ganda ng picture ko, ay, ang ganda ng kulay, yung gumaganon ba. So, di ba? Doon mo malalaman, okay pala tong setting na. Ayun. So, okay, and then, print na tayo. So, ayun. Yun lang naman. Maraming salamat.